Ako po si Karen S. Bautista ng Philippine Association of Agriculturists or PAA. Makinig po kayo sa maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Filipino agriculturist, mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Isang panalangin po muna tayo. Mapagmahal na Ama, salamat po sa pangako ng pagsama ninyo sa amin at sa pagkakaloob ng lahat ng aming pangangailangan. Para po sa programang ito, syempre, itinataas po namin sa inyo, inaalay po namin ang simula, kabuuan hanggang dapag o matapos ang programa na ito sa matamis na pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen. At para sa salita ng karunungan, maaari nating basahin anumang oras ang Biblia na isang kayamanang may di masukat na halaga. Kamusta po kayo? Magandang umaga. Ako po si Ella Arsiaga at ngayon po ay araw ng Sabado para po sa buwan ng Setyembre na kamakailan lang ay ang saya po dahil ito po ay para sa mga Pilipino kinikilalang Burr months. Of course, para po sa lahat. Isa lang naman tayo ng kalendaryo. Pero iba yung saya sa ating bansa when it comes to the onset o pagsisimula, pag-uumpisa ng tinatawag nga po nating Burr months. So, without further ado, welcome sa Season 6, Episode 36 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And of course, sa mga kakatunin pa lang po, let me guide you through po. Accessible tayo via online streaming ng dcas.febc.ph. Ganyan din po sa Facebook. Pwede nyo pong mapakinggan ang ating programa. Hanapin lamang po yung official Facebook page ng ating station, 702 DCAS FEBC Radio TV. And of course, sa mga radyo po nila nakikinig, kamusta po kayo? Live na live po tayo sa 702 sa AM band. And syempre, hindi po namin mayaalis sa bawat programa mula po sa pagbibigay pugay at pasasalamat sa ating amang lumikha na kahit hindi po tayo nakatingin ay nakabantay sa atin, nag-iingat sa atin, nagpo-provide ng mga kailangan natin. Minsan, hilingin natin, lalong-lalo na kapag hindi natin hinihingi ay meron. Kaya maraming salamat po sa ating Panginoon na alam ang ating pangangailangan. And of course, from that praise and worship, ay susundan po ito ng gratitude agad-agad. At para po ang una naming gratitude, syempre, ay dun po sa mga individual na lumilingon sa mga tawag na. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-iiwan ng kanilang mensahe. Tunay pong pinalalakas ninyo ang aming kalooban. Kung meron man po mga pagkakataon na mahirap, or may mga challenges when it comes to producing each of our episodes, pinalalakas po ninyo yung aming kalooban na at the end of the line, kumbaga in the communication process, merong receiver at kayo po yun. Maraming salamat po. And of course, to your feedback na ating babasahin nga po, starting with Ma'am Marlio Barbosa de Osera. Good morning po sa lahat. God bless us all.
Tuwang-tuwa ako kapag nababanggit nyo ang name ko. So, thank you so much po, Ma'am Marilu, for tuning in with us. Also, para po kay Ma'am Dulce Alicante, good morning po, Maunlad na Pilipino. Thank you so much po sa mga news ni Kajan. Ayan, tungkol sa mga mangingisda. Nagtatrabaho po kasi ako sa fishing company. Thank you so much, Ma'am Dulce. God bless po. Ayan, thank you po sa inyong comment. And mula po kay Ma'am Helen Arellano, mapagpalang umaga sa MNP. Sayang di po ako nakapakinig noong nakaraang Sabado. Nasa biyahe pa Ilocos. Nakita ko rin ng mga products ng Ilocos ang palaisdaan po siguro ito, no? Salamat po, MNP. And ganun nga din po, no, nakarelate po ako sa inyong pag-travel at especially for work purposes kung saan nakakagawa po kami ng mga siguro first-hand na mga storya, nakita natin mismo on the field, yung kagaya po na inyo na bisita, no? So, I'm happy that you got to experience that po. So, ayun, safe travels. Hopefully, by this time, nakabalik na po kayo sa inyo. And, ayun nga po, next up is si Ma'am Lolita, si Valera. God bless you both, mga kapatid kong Christian. To God be the glory. And mula po kay Sir Ronald Young, wonderful and winnable Saturday morning, everyone. Mula naman po kay Alva Lagan. Good morning po, Ma'am Sir. Listening from Rojas, Palawan. At mula po sa Oriental Mindoro, nakikinig. Good morning po kay Ma'am Rosana Penaredonda Cabral. Ayun po, maraming salamat po and shoutout po sa mga taga Rojas sa Palawan and Oriental Mindoro, regions 4B, yan, Mimaropa. A new listener, hi po, Ma'am Angie Montan. New listener mo, Sis Ella, enjoying po. Good morning. I hope kasama pa rin po namin kayo. Of course, in this episode and sa mga susunod pa. And blessed Saturday morning po, Ma'am Ella and Sir John, mula kay Ma'am Liwayway Atienza. And, ayan, isa pa sa mga regulars natin, si Ma'am Nora Cancela. Good morning po, Maunlad na Pilipino. God bless po. Ayan, magandang umaga rin po kay Ma'am Lita G. Peran, Euforcina Bernardino, Butter Ocampo, Mayra Abadier, Hamets de la Cruz, Mary Satingasin, Ray Bori A. Senior at kay Sir Epifanio Salvador na napakasigasig pong mag-share ng ating programa. Maraming salamat po. For this morning po, no, para sa mga hindi nakasubaybay, we think this is parang isa sa mga magagandang benefits ng kahit nasa bahay po tayo, we can still learn. And if only we know yung mga proper resources out of the many things na makita natin kapag tayo po may access sa internet. So, once again, we would like to bring in information regarding the e-learning for agriculture and fisheries. Yan, katuwang po natin dito ang Agricultural Training Institute. So, syempre, abangan po yan maya lamang. Kasama pa rin po yung ating brace yourselves. Mabagalan ko ng kaunti para tayo magabayan sa kung ano po yung abangan natin ngayong umaga. Bukod po sa panayam na ito na magsisilbing ating episode topic, ay nariyan din po ang ating editorial na Titika John Enriquez, ang ating Regions on the Go, ang ating pong Agri-History at Farmtastic Pinoys, at yung ating pong isang segment katuwang ang DAPRDP, ang Unlad Komunidad, maging ang ating Agri-Trivia segment na kung amin pong tawagin ay Batid ba ninyo? Yan ay syempre, lingkod po namin sa inyo isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. And, of course, para po sa pag-turnover ng nasa 45.9 million peso worth ng agri-interventions sa Lanao Norte Farmers and Groups. Pakinggan po natin para sa kanyang bahagi si Kajan Enriquez. Kajan!
John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, ika-7 sa buwan ng Setyembre, taong 2024. At sa ating mga balita, nabanggit ko po noon na ibibigay ko sa inyo ang mga tulong na ibinibigay sa iba't ibang lalawigan ng kagawaran ng pagsasaka at sa mga tao, yung mga magsasaka at mga insan na nakikinabang dito, at kung ano tulong. Kasama dito ang mga attached agencies. Halimbawa po, ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 na pinangunahan ng Regional Executive Director Jose Apollo Pacamalan, kasama ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, Agricultural Credit Policy Council at ang Philippine Fiber Industry Development Authority ay nagbigay o nag-turn over ng mga iba-ibang tulong sa iba't ibang mga magsasaka at mga farmer cooperatives, mga asosasyon o yung mga FCAs sa Lanao del Norte. O sige niyo po, sa ilalim ng National Rice Program, ang DA ay nag-turn over ng fertilizer discount vouchers sa mga farmers sa Kapatagan, Lala, Sapad at Sultan Naga di Maporo na nagkakahalaga ng 35 milyong piso. Ito ay bahagi ng tulong na bumubuo sa alokasyon nila na 50 milyong piso. At dito, tignan niyo po, ang makikinabang ay 8,766 farmers. Samantala, ang PhilMec naman ay nag-turn over ng 4 na units ng 4-wheel drive tractor with rotavator na nagkakahalaga ng 9.1 million pesos sa 4 na farmers and cooperatives sa lalawigan. Dito sa Kabasagan, mga samahan dito, Farmers Association, na sa tulong ng PhilMec nito ay makikinabang sa mga gamit. Samantala naman ang ACPC, yan po, ang Agricultural Credit Policy Council, ay nagbigay ng credit fund para pautang at nagpalabas ng 1 milyong piso na sa Orisa Sativa workers at growers ng Simpak Multipurpose Cooperative ng Lala at loan assistance sa ilalim ng Agri-Negosyo Loan Program na nagkakahalaga ng 200,000 piso kay Rolando Atamosa mula sa Kapatagan Town. Ang karagdagan dito, ang PhilFIDA naman, Philippine Fiber Industry Development Authority, ay nagbigay ng 500 abacus seedlings na nagkakahalaga ng 5,000 piso kay Allen Ong ng Baroy at 4 modified abacus sleeping knife na nagkakahalaga ng 40,000 piso sa Tambo Marketing Cooperative ng Municipality ng Munay. Ayan po, makikita natin, tulong saan yan? Tulong po yan sa mga kababayan natin mula sa Lanao del Norte. Pag nagbigay po sa Lanao del Norte, sa mga isang lugar dyan, yan po ay kakalat na unti-unti. O ngayon po, dumako naman tayo sa ating mga balita mula sa ating mga kababayan para sa ating Regions on the Go. Darwin Cañaveral mula sa Department of Agriculture. Tumanggap ng halos 1.1 milyong pesos ng mga proyektong pang-agrikultura ang Fatima Bandilaan Farmers Association ng Bayan ng Daanbantayan, Probinsya ng Cebu. Ang proyekto ay pinondohan ng Departamento ng Agrikultura sa ilalim ng Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture. Kabilang sa mga ipinamahagi ay 240 pirasong ready-to-lay chickens, mga sakong chicken feeds, mga medisina, plastic drums at binhi ng mga mani. Ang grupong FABAFA ay isang AMIA village na ibinuo ng DA dahil ang bayan ng Daanbantayan ay vulnerable sa pagbabago ng panahon, gaya ng bagyo, tagtuyot at baha na nakakaapekto sa kanilang mga pananim. Ang grupo ay nakatanggap na ng incubator at fencing materials bilang suporta sa kanilang pangkabuhayan na chicken meat at egg production enterprise. Sa mensahe ni Dr. Fabio Enriquez, ang DA's Chief ng Research Division at bilang AMIA focal person, pinuri niya ang FABAFA dahil sa kanilang suporta sa agrikultura. Ang mga proyektong pinamigay ay di lang pangkabuhayan, pangpundasyon na rin para maabot ang kasiguruhan sa pagkain at kinabukasan. Sa kabilang banda,
4 na distrito ng probinsya ng Cebu, Distrito 3, 4, 5 at 6 at 3 highly urbanized cities ang sumailalim ng 2 batches na workshop sa paggawa ng kani-kanilang municipal or city agriculture and fisheries development plan at food security plan. Ito ay dinaluhan ng mga municipal or city agriculturists, municipal or city agricultural officers, and municipal planning and development officers na galing sa 28 local government units. Ang MAFDP at FSP ay importante dahil ito ang magiging gabay sa pagtugon o pagsuporta sa kasiguruhan ng pagkain, gayunman ang pag-promote ng sustainable agriculture at fisheries sa LGUs. Darwin Cañaveral, nag-uulat mula sa DA Central Visayas. Mel Francisco, Department of Agriculture, Mimaropa. Matagumpay na naidaos ng DA Mimaropa High Value Crops Development Program ang second Mimaropa Vegetable Derby and Field Day, ika-29 ng Agosto sa Barangay Elvita, Nara, Palawan. Layunin ng programa na maipakita sa higit 200 mga kalahok, kabilang na ang mga magsasaka at agricultural extension workers na mayroong iba't ibang variety ng gulay, lalo na mga lowland vegetables na maaaring itanim sa probinsya ng Palawan. Layunin rin ito na malaman ng mga magsasaka ang mga pananim mula sa mga seed companies na umaangat sa iba't ibang aspeto tulad ng ani, resistensya sa sakit at kalidad ng bunga. Nagsilbing farmer cooperators ang Nara Vegetable Growers Cluster Association o NVGCA sa pangunguna ni Chairman Sebiano Retig. Itinampok ang mga pananim na talong, kamatis, siling panigang mula sa mga binhing galing sa mga pribadong seed companies, habang pinangunahan naman ni Agricultural Program Coordinating Officer Vicente Binasahan at HVC-DP Regional Focal Person Maricar Combaliser ang ribbon cutting ceremony kasama ang iba pang mga panauhin. Matapos naman ang seremonya, nagkaroon ng field tour ang mga kalahok kabilang na ang ilang mga miyembro ng farmer associations. Itinurn over rin ang Vegetable Consolidation Facility sa NVGCA na nagkakahalaga ng mahigit 739,000 pesos. Mel Francisco, nag-uulat para sa Department of Agriculture, Mimaropa. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ngayon po, no, magmula po sa ating update mula sa DA Mimaropa, ating tunghayan ang Agri-History with Imari Vergara. Markahan na ang inyong mga kalendaryo at maging updated sa agriculture-related happenings dito sa Agri-History. Agri-History na! Ako si Imari Vergara at nakatune in kayo ngayon sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Nito lamang July 22 ay napanood o napakinggan nating lahat ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bukod sa pagbabahagi ng accomplishments ng Administrasyong PBBM sa nakalipas na 2 taon, bumida rin dito ang kanyang pagbibigay prioridad sa sektor ng agrikultura. Napakahalaga ng Philippine Agri-Fisheries Sector para kay PBBM na minsan na ring naging Agriculture Secretary sa mga unang buwan ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo. Bukod pa rito, isinulong din kasi sa pamumuno ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang iba't ibang programang agrikultural gaya ng Green Revolution, Masagana 99 at iba pa. Kaya naman pakinggan natin sa ika-4 at huling bahagi ng ating pagbabalik tanaw sa ikatlong SONA ni PBBM kung ano-ano nga ba ang mga nagawa na at gagawin pa ng kanyang administrasyon para sa sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Upang mas palakasin pa ang produksyong agrikultural sa bansa, isa sa priority projects ng kasalukuyang administrasyon sa pamamagitan ng Department of Agriculture at ng National Irrigation Administration ang pagpapahusay sa sistemang patubig o irigasyon sa buong bansa. Narito ang naging pagbabahagi ni Pangulong Bongbong Marcos. Patuloy tayo nagbubukas at nagkukumpuni ng mga irigasyon sa buong Pilipinas. Ngayong taon,
Bibigyan natin ng patubig ang halos 45,000 ektarya ng bagong lupain. Bubuhayin din natin muli ang irigasyon sa halos 38,000 ektarya ng lupain sa buong bansa. Moving forward, irrigation dams will supplement all our other bulk water projects to ensure water security for our people, especially in the underserved areas. Siyempre pa, hindi lamang ang mismong mga kagamitan at pasilidad pang-agrikultura ang pinaguhusay dahil ayon kay PBBM, suportado rin sa ilalim ng kanyang administrasyon ang mga maliliit na magsasaka sa pamamagitan ng mga inisyatibang agrarian reform. Sa reformang sakahan naman, tuloy pa rin ang ating programa at ang pamamahagi ng mga titulo sa ating mga magsasaka. Sa nakalipas na 2 taon, mahigit 130,000 titulo na ang ating naigawad sa mga benepisyaryo. Tuloy-tuloy din at pinabibilis pa natin ang pagkakahati-hati ng Collective Certificate of Land Ownership Award o yung CLOA para sa mga individual na benepisyaryo nito. Pinamamahagi na rin ang mga Certificate of Condonation kaugnay ng pagpapawalang bisa sa mahigit 57 bilyong piso utang na may 600,000 benepisyaryo. Bukod pa rito, naresolba rin ang mahigit 70,000 mga kaso patungkol sa reformang agraryo. Kasama rito ang mahigit 2,000 kasong matagal nang nakabinbin bago pa man pumasok ang administrasyon. Tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At dyan nagtatapos ang ating pagbabalik tanaw sa naging ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Sundan ng Maunlad na Pilipino sa facebook.com/Maunlad na Pilipino. I-like at i-follow rin ang Department of Agriculture sa Facebook, X at YouTube. Magsama-sama tayong muli sa susunod na Sabado. Ako si Marie Vergara para sa Agri-History! Thank you so much po. Ayan po sa ating impormasyong hatid para sa Agri-History na siguro by next year po, at the same time, sa ano po siya, parang masisilbing a year ago. Parang ganun yung essence niya as we deal with it sa present time. Next year same time as we look back, it's like, familiar po tayo dun sa ganong feature. Lalo na po sa may mga Facebook accounts, nakita po natin yung mga kasaysayan ng ating mga mahalagang bahagi sa sektor ng agrikultura. Thank you so much, Marie. That was Agri-History para po sa ating episode this morning. At ngayon nga pong edisyong ito ng Agri On Air, katuwang po natin as always ang Agricultural Training Institute ng Department of Agriculture at atin nga pong isa po ito sa mga personally favorite topics ko At dahil dyan, malugod kong i-welcome sa ating programang Maunlad na Pilipino, katuwang ang Agri On Air segment ng ATI, ang hepe ng E-Extension Program Management Section ng Information Services Division, Agricultural Training Institute. Walang iba kung hindi si Ma'am Yovina Claire Pawig. Welcome po, Ma'am Yov. Kamusta po kayo? Hello po, magandang umaga. Ayun. At syempre po, kagaya po ng nabanggit natin, it gives an impression dun sa ating mga listeners na this is not the first time. Hindi ito yung unang pagkakataon na na-feature natin ang e-learning ng ATI for Agriculture and Fisheries. Pero, iti-take natin yung perspektiba ng mga bago pa lang na narinig ito. So, dahil dyan, sa tulong po ng ating panauhin, ng mga ka-agri na si Ma'am Yov, syempre, gusto po nating makilala. Ma'am Yov, ano ba itong tinatawag nating e-learning for agriculture and fisheries? So ayan po, ang e-learning for agriculture and fisheries ay isang component ng bigger program which is yung electronic extension for agriculture and fisheries or yung e-extension program.
So si e-extension po ay may tatlong components, is yung sa Farmers Contact Center, which gives yung farm business advisory services. Tapos itong naman pong e-learning, which is yung sa provision naman po ng parang distance-based na learning sa ating mga clients. Tapos meron din pong components on rice crop manager. So another din po siyang form ng farm and business advisory service. So yun po yung mga components ng e-extension program. Ang e-extension program po ay isang alternative mode ng delivery of agriculture and fisheries services. Yan nga po, no? Sinabi po natin na ito ay alternative. Ma'am Yov, bakit po kaya mahalaga? Ano po ba yung parang naging, kumbaga, prinsipyo ng pagkakabuo po ng ating e-learning services? Bakit po kaya ito ginawa? Ano po ba yung nakita nating importansya? Okay naman, siguro pwedeng tipunin, lalo na post-pandemic, ganyan. Pero I believe before pandemic, meron na tayo nito. Pero ano lang ba yung parang naging, bakit ba natin siya nakita yung need na gawin? Yes po. Kasi nag-start po actually itong e-extension program noong 2007. And ito na po nagsimula yung nag-wide na yung use ng ICT sa country po. Tapos so yun, nakita na it's a nice mode to maximize the use of ICT to help modernize the agriculture and fisheries sector. So nakita ito na magandang support or supplement sa mga trainings and other activities na ginagawa ng ATI sa pamamagitan ng pag-o-offer ng mga online self-paced courses, mga downloadable resources, at saka mga advisory services. At dahil nga po ito, no, since 2007, matatag ang network po ng bumubuo sa ating e-learning courses or yung site natin, Ma'am Yov. Sino-sino po ba yung mga, kumbaga, proponents ng ating serbisyong ito? Oo. So, nabuo nga itong Electronic Extension Program through the Department Order Number 3 Series of 2007, which designated yung ATI nga to lead in the provision of electronic extension services in the country. So, etong e-extension, si ATI talaga yung nagpasimula. Pero, binuo ito katuwang ng mga ibang agencies ng ATI, ng TA. Kumbaga, nandyan yung Bureau of Agricultural Research, yung PhilSCAT, yung PhilMec, naging kasama din po natin yung DOSTP card. Sila po yung mga isa sa mga kasama sa pagbuo ng mga naunang mga courses na in-offer dun sa e-learning. Hanggang sa lumawak na po yung network, nagkaroon na din po ng mga partnerships with universities, including yung sa Xavier University at Ateneo de Cagayan. Yun po yung mga yung mga nagkasama namin nung simula ng e-extension. At ayun nga po sa ating pag-uumpisa ng ating ESS, tama po ba yung ating abbreviation? Nasa ilang kurso po tayo nag-start niyan, ma'am? Bali nung na-launch ang e-learning noong 2007, nag-start kami ng may 5 pilot courses on various commodities like crops, livestock, marine and fisheries, at saka social tech and sustainable agriculture. At ito pong panimulang kurso na ito, mga kurso na ito, ma'am, hanggang ngayon ba nasa ano pa rin natin yan or parang nag-evolve na rin? Nag-evolve na rin actually kasi recently nilaunch namin yung bagong e-learning website nitong December 2023 lang. At mamaya ibibigay natin sa ating mga tagapakinig o taga-subaybay yung kumbaga link para by the end maalala nila. Pero ma'am, dito po sa ating, kasi syempre ito po minimeri natin or parang ipinakikilala natin lalo na dun sa mga hindi ganoong kapamilyar, yung teknolohiya na or yung pamamaraan ng pag-aaral na talagang sa tulong po ng ICT, kagaya po na nabanggit natin kanina. So dahil po dyan,
paano po kaya ito, kumbaga, napadali para po sa atin, lalong-lalo na yung mga first-time users ng ating programa or serbisyo na ito? Paano po nila ito na-access? Naging smooth po ba yung ating enrollment system? Ayan, dahil din sa bagong platform natin ngayon sa e-learning, naging mas madali yung sa pag-process ng registration, yung sa enrollment sa mga course, at saka sa access dun sa mga mismong modules o learning materials dun sa website. At yun nga po dito sa ating mga enrollees, ma'am. Anyone, ma'am, as in public, general public, pwede pong mag-enroll dito? Do they have to like go through a specific set of instructions in order na makapag-register po sila? Ayun po, very easy lang po ang mag-access sa aming courses. They only have to log in sa aming website, which is elearn.e-extension.gov.ph. So, tong website na to, pwede naman nilang ma-access at their own pace and at their own time. Ang kailangan lang nilang gawin ay gumawa ng account or mag-register dun sa website. And kapag nakapag-register na sila, pwede na silang pumili ng mga course or ng course na gusto nilang i-enroll. Open ang aming courses sa lahat ng Pilipino, nandito man sa bansa o nasa abroad. Pero ang lang kasi ng mga courses natin ay nasa Philippine conditions. So yun lang yung aming sinasabi na kung magte-take sila ng course, i-apply nila ito dito sa Philippines dahil yung technologies na yun ay according sa Philippine conditions. So, At ayun, ayun po. malamang ito po ay kumbaga laid down or parang na-introduce or parang siguro may parang briefer sa isang interested na course taker, ma'am, na Philippine-centric lang po yung ating mga datos. Ano naman po? Naka-ano naman po eh. Parang sa aming nakalagay. mga Opo. At dito nasa naman, FAQs. FAQs, ayan, sa ating mga frequently asked questions, lalo na po sa mga siguro, kasi meron tayo no sa kagawaran ng agrikultura or pagsasaka, yung ating suporta pagdating po sa ating mga OFWs or overseas Filipino workers, yung mga nais din natin maging kabahagi ng sektor ng agrikultura, isang magandang diversion. Kunwari, tapos na kayo sa inyong trabaho, hindi ko masabi kung ano yung schedule ninyo, pero kung kayo may laan na panahon para sa agrikultura, ito yung magandang pagkakataon upang matuto tayo. Pagkat ito okay na kahit ano nga po, wala sa bansa Pilipinas physically. At dito po sa ating mga requirements, nabanggit po natin na sobrang dali lang, di ba po, Ma'am Yov? Napakadali lang ng ating pag-access ng ating kurso. Doon po sa ating nababanggit din earlier, may pacing, kumbaga nakabase doon sa pacing nung mag-aaral. Kung kailan niya ito matatapos, ma'am, meron bang expiration yung ating mga courses? Wala naman po. Since self-paced nga ito, so pwede nilang i-access sa kung kailan lang sila free. Kung kailan lang sila pwedeng makapag-online. Tapos, pwede nilang pwedeng makapag-take ng as many course as they like, provided na isang course at a time. So, kailangan muna nilang tapusin yung current enrollment nila bago sila makapag-enroll sa new course. Ayun pala, no? So, pwede naman marami, pero natapusin muna yung isa. So, one at a time. Para din naman hindi sabog yung, kumbaga, magkaroon ng information overload sa bahagi ng mag-aaral. Para talagang masiguro natin na nakukuha din natin ang kaalaman na dapat nating makuha sa bawat kurso. Mula po kanina, ma'am, pala, no, nabanggit natin, nag-start sa 5 courses, ma'am. Meron ba tayong, from the nag-evolve tong 5, nasa ilang kurso na po tayo, and siguro can we elaborate lang po or enumerate yung mga commodities na covered po natin? Miss Ella, medyo mahabang kwento ito ha. Kasi 2007 nga nabanggit ko, nagsimula kami ng 5 courses. So over the years,
hanggang nung 2022, meron kaming a total of 76 courses that's being offered dun sa e-learning. Yes, 2022 po yun. And then, here comes pandemic. So, nagkaroon kami ng user surge dun sa website. And dahil dun sa user surge, yung system medyo hindi din nahirapan siya to cope with that surge nga sa user. So, nagkaroon ng mga glitches dun sa system, like dun sa enrollments or dun sa access nila sa mga course. So, what we did is nag-develop kami ng bagong e-learning website nga noong 2023. And it was launched December 15, 2023 with 8 courses. Ang katulad ng nabanggit ko kanina, yung mga commodities na covered ng e-learning nga ay on crops, livestock, marine and fisheries, social tech, at saka sustainable agriculture. So, from December 2023, right now, we are offering a total of 13 courses sa e-learning website. So, we have courses on crops, specifically yung rambutan production, coffee production, Pili nursery establishment, basic urban gardening, ubi production, at saka introduction to good agricultural practices. Meron naman kami on livestock, which is yung multiplying swine business opportunities, pig nutrition and health, and meron kami isa on poultry, which is yung cage-free egg production. Na may mga ibang courses din kami on food safety risk analysis, climate and weather-informed farm and fishing advisories, primer on establishing climate-resilient village, and yung understanding climate change in agriculture and fisheries. And ayun po pala, 14 na pala. Ang 14 ay na-launch lang namin nitong recently. Ito yung good aquacultural practices for milkfish. Ayan. So yan po ngayon ang current offering. Sa mga talaga, ang dami po. Sobrang welcome na welcome po ang ating publiko sa ating sektor ng agrikultura at hindi lamang limited sa ating pangisdaan. Meron tayo dyan crops, meron tayo dyan sa livestock. So pipili lang talaga tayo ng ating gustong matapos na kurso at pihado or sigurado marami po tayong matututunan, makukuhang impormasyon. At siguro ito po yung katanungan ng ating tagapakinig na interesado na. Sabi niya, uy, may pasok akong gustong pag-aralan doon, lalo na yung kakapasok lang pala tungkol sa milkfish. Ma'am Yov, dito po ba sa ating mga courses, ano po ba yung kumbaga nakukuha nila? Meron ba dyang certificates? Opo, ang mga courses po namin ay certificate courses. So, kapag na-meet po ng ating learners or enrollees yung 60% na passing score sa ating test, kasi ang ating mga courses ay may test. So, pag napasa po nila yung course, makaka-receive sila ng certificate of completion by the end ng course. Ayun. Ito ay na-email sa kanila. Opo. At dito sa ating, ayun nga po, no, sa ating mga taga-pakinig, huwag po kayo mahiya, mag-browse na po kayo. Ibibigay namin ulit sa inyo lahat ng mga links na para mas madali po ninyo ma-access yung ating e-learning site for agriculture and fisheries. Katuwang po ng lahat ng mga sangayin ng gobyerno, particularly under ng DA or Department of Agriculture na nagtulong-tulong na mabuo po ang mga nilalaman neto. At meron kayong certificates. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At narito nga po muli, hatid sa atin ng DA Philippine Rural Development Project ang kanilang segment with Maunlad na Pilipino. Ito po ang Unlad Komunidad. Ngayong umaga sa Unlad Komunidad,
mapapakinggan natin ang balita sa ginanap kamakailan na capacity building workshop on graphic design, layout, and production of information, education, and communication materials na pinangunahan ng Information, Advocacy, Communication, and Education o InfoAce Unit ng PRDP National Project Coordination Office noong August 27 to 30 sa Baguio City. Layunin ng 4-day training na palakasin ng estratehiya sa komunikasyon ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project Scale-Up at madagdagan at mapalawak ang kaalaman ng mga writers at media production officers mula sa PRDP Project Support Offices at Regional Project Support Offices, DA Agriculture and Fisheries Information Division o AFID at Regional Agriculture and Fisheries Information Section o RAFIS sa iba't ibang digital editing software at makapag-produce ng advocacy materials. Kabilang sa mga paksang tinalakay ay ang pag-translate ng mga dokumento na maging IEC materials, key concepts, mga bagong trend sa graphic design, print at web, at paggamit ng Canva at Adobe software para sa graphic design at layout upang mas maging malikhain at epektibo ang paghahatid ng impormasyon tungkol sa proyekto. Ang mga kalahok ay nagkaroon rin ng workshop sa pagdisenyo ng regional maps at PRDP-supported commodities. Layuning gamitin ang mga output ng mga participants sa mga susunod na publikasyon ng iba't ibang materyales ng IEC sa ilalim ng PRDP Scale-Up. Ayon kay Cheryl Suarez, InfoAce Unit Head, idiniin niya na mahalaga ang papel ng mga kalahok sa pagpapalaganap ng mga impormasyon ng PRDP sa pamamagitan ng pagbuo ng creative at informative na content. Aniya, ang pagsisikap ng mga kawani ng InfoAce Unit ay napakahalaga sa pag-promote ng mga programa at serbisyo ng DA sa mga benepisyaryo nito. We have already our tools, our skills, our quality skills. So this is our retooling. So as you know naman, retooling is acquiring new knowledge, new skills, new technologies, especially that we are in the advent of new communication technology, new ways of doing things. So it's a lifelong process. As our American author said, and motivational speaker Zig Ziglar, if you are not willing to learn, no one will help you. But if you are determined to learn, no one can stop you. Para sa iba pang balita tungkol sa DA-PRDP Scale-Up, patuloy na makinig sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project. Enabling communities, expanding opportunities. Maraming salamat po Ma'am Julie Ace Brandon Barao. Para po sa bahagi ng PRDP, abangan pa po kanilang inahandang bahagi dito lamang sa Unlad Komunidad, dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. At sa bahaging ito, atin pong kilalanin ang ating natatanging Farmtastic Pinoy. Kasama po ulit natin sa segment na ito si Marie Vergara. Kilalanin ang mga natatanging Pinoy na may natatanging kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Farmtastic Pinoys! Oras na para sa Farmtastic Pinoy segment ng ating programang Maunlad na Pilipino. Ako ang inyong segment host na si Marie Vergara. Siyempre pa, nakatutok pa rin kayo sa himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Ang pagsasaka ay itinuturing bilang isang life-sustaining na aktibidad para sa ating mga katutubong komunidad. Sa pamamagitan ng pagsasaka, nabibigyan tayo ng kakaibang perspektibo kung saan nagkakaroon tayo ng pagpapahalaga para sa mga likas yamang bigay sa atin ng may kapal. Ang kaisipang ito ang bitbit ng isang kabataang katutubo mula sa Rizal Province nang siya ay sumali at magwagi sa Young Farmers Challenge 2022 ng Department of Agriculture o DA. Pakinggan natin ang nakaka-inspire na kwento ni Cheryl Tutana Navaira.
Ipinanganak noong August 16, 1998 si Cheryl Navaira. Bilang miyembro ng Indigenous Peoples o IP community sa Antipolo City, Rizal, tumatak sa kanyang murang kaisipan ang kahalagahan ng agrikultura. Inspirasyon ni Cheryl ang kanyang amang magpapalay. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maaga siyang namulat sa mundo ng pagsasaka. Sa pagnanais na makapag-ambag sa pag-unlad ng pagsasaka sa kanilang komunidad, kumuha at nagtapos siya ng kursong Agricultural Technology sa University of Rizal System Main Campus. Dala na rin ng kanyang edukasyon ay nalaman ni Cheryl ang tungkol sa Young Farmers Challenge o YFC, isang programa ng Department of Agriculture o DA para sa mga kabataang nais magtatag ng kanilang sariling agribusiness. Taong 2022 nang mahimok si Cheryl na lumahok sa YFC. Bit-bit ang bandera ng kanilang katutubong komunidad, binuo at inilaban niya sa naturang kompetisyon ang business model ng Navaira's rice production. Nais niyang ipakita ang pagsasaka, partikular na ang pagtatanim ng palay, bilang isang marangal na hanap buhay na nakatutulong sa mga tulad niyang IP. Kaya naman laking tuwa ni Cheryl at ng kanilang komunidad nang magwagi siya sa YFC provincial at regional levels. Sa tulong ng mga napanalunan mula sa YFC, natustusan ni Cheryl ang mga binhi, pataba, labor, at renta sa mga kagamitan at makinaryang pansaka para sa kanyang mahigit 2 ektaryang sakahan. Nakatulong naman ang kanyang proyekto upang mapalakas ang produksyon at supply ng palay sa kanilang lugar at mga karatig bayan. Naging katuwang naman niya ang kanyang ama, pati na ang DA at ang National Commission on Indigenous Peoples o NCIP sa pagbubuo ng kanyang proyekto at sa kanyang pag-unlad bilang isang kabataang magsasaka at leader. Buo ang loob niyang mas paghusayin pa ang kanyang palayan upang makatulong hindi lamang sa lokal na produksyon ng pagkain kundi pati na sa pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Isa ng Quality Assurance Inspector sa isang poultry dressing plant si Cheryl. Ngunit patuloy pa rin siya sa pagiging magpapalay. Sinimulan na rin niyang palawakin pa ang kanyang negosyo sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga ampalaya sa kanyang sakahan. Hangad naman ni Cheryl na maging inspirasyon din sa kanyang mga kapwa kabataan na subukan na rin ang pagsasaka. Yan si Cheryl Tutana Navaira, Certified Farmtastic Pinoy. Ayan po ang ating Farmtastic Pinoy. Maraming salamat sa ating birthday girl. Ayan, nais lang po nating batiin noong September 3, nagdiwang po ng kaarawan niya ang ating kasamahan na si Marie Vergara. Kaya para po sa ating mga listeners, ayan po, no, this is your opportunity na batiin po siya sa ating comment section. Again, belated happy birthday para po kay Marie Vergara noong September 3. Narito ang ating munting bahagi para sa'yo, ating ka-agri. Magbabalik po sa ilang sandali ang Maunlad na Pilipino. Mayroon akong sikreto kung paano sumaya. Simple lang ang sasabihin, basta't kumain ka ng prutas at gulay, pampahaba ng buhay. Magtanim ng may kainin ka. May kamatis, kalabasa, kamote at kangkong. May gabi, saluyot, okra at talong. Lalakas at sisigla, kutis mo ay gaganda. Makakatipid ka pa. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla.
Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo'y mahalaga. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ayan, welcome back. Kasama pa rin po namin kayo dito sa Maunlad na Pilipino. Once again, belated happy birthday po kay Marie Vergara. Welcome po sa ating Agri-Trivia segment na Batid ba ninyo? Ayan po. Sa mga hindi po nakaalam, ang Department of Agriculture ay kasali po sa isang gawain na kung tawagin ay selyo ng kausayan sa serbisyo publiko ng Komisyon sa Wikang Filipino. Ayan nga po, sa ika-6 na pagkakataon, pinarangalan ang Kagawaran ng Agrikultura o DA ng selyo ng kausayan sa serbisyo publiko Antas 2 ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF. Ang KWF selyo ng kausayan sa serbisyo publiko ay isang gawad na ibinibigay sa mga ahensya at tukal na unit ng pamahalaan na sumusunod sa implementasyon ng kautosang tagapagpaganap bilang 335 o EO 335 at nagpapamalas ng kahusayan sa paggamit ng Filipino bilang wika na serbisyo publiko. Ayon kay Kalihim Francisco Tio Laurel Jr., ang parangal na ito ay magsisilbing inspirasyon upang higit pang palawakin ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda sa makabagong paraan sa pagsasaka at teknolohiya gamit ang sariling wika. Malugod na tinanggap ng kinatawan ng Dibisyon ng Impormasyon Pang-Agrikultura at Pampangisdaan o DA-AFID ang parangal sa seremonya ng pagkilala na idinaos po sa Seda Vertis North Hotel, lungsod ng Quezon noong 30 ng Agosto 2024. Shoutout po sa nag-produce din, co-producer po ng segment na ito na si Binibining Ira Cruz para po sa ating Batid ba ninyo. Kami po yung tinutukoy ng mga kinatawan. Ayun. And I would like to greet na po ang aming dating kasamahan na nagretiro na po, na nagtaguyod po ng mga materyales na ating isinumite para po sa Kagawaran ng Agrikultura, si Ate Marites Madera. Maraming salamat po para po sa ating nakamit, para po sa ating tanggapan for this time around. Ayan ang ating Batid ba ninyo para sa araw na ito. Eh, syempre, obvious po ba? Ang ano po namin dito sa pananagalog. At ito po ay natural lamang sa amin. Nasa mission din ho ng Maunlad na Pilipino na maipabatid sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay, mga ka-agri, ang ating mga piecemeal information. Yan po, no, medyo conversational, halo po ang Tagalog at English. Meron po tayong mga hatid mula sa ating mga firmcasters na ating mga balita, na yun nga po ang isa sa mga underlying na nais na mangyari, which is maihatid po bilang ang agrikultura nga po ay isa sa mga sektor na kung saan ay heavy po sa mga terminolohiya na kumbaga technical at malalalim kung ito po'y isasalin mula sa original na konteksto sa Ingles o iba pang wika patungo po sa wikang pambansa o Filipino na mas kilala po sa mas nakararami, of course, sa ating mga kababayan. Tunghayan pa po, no, tuloy-tuloy ko na lang din ho yung kaugnay na mga informasyon sa ating recent win or recognition from KWF. Kami din po ni Ira Cruz ang natataguyod na nag-iisang pahina sa Tagalog ng official newsletter ng Department of Agriculture. Ito po ang Agi Trends. Para po sa mga past issues nito, matatagpuan niyo po yan sa aming online repository sa da.gov.ph, sa aming official website. And for our August issue, ay nandun po yung mas
kumaga komprehensibong nilalaman kung bakit nga po ba mahalaga ang ating wika. Alam naman po natin to, hindi naman po ito mahirap isipin. Pero yun po, tampok po yan para sa ating August, aka Buwan ng Wikang Pambansa issue. Along with other stories po ng AgriTrends. So, tunghayan po ito sa mga official channels ng Department of Agriculture, including po ang ating website and Facebook. Also on X and YouTube. And other channels na siguro in the coming days ay if I'm parang allowed na po to announce, syempre, kayo naman ang una makakaalam niyan. Babahagi namin sa inyo. And of course, muli, maraming salamat sa oportunidad na kayo aming mapaglingkuran. Ang MNP po, itong programang ito na napapakinggan ninyo ay programang pang-radio hatid sa inyo ng Department of Agriculture, AFID. Kajan. At narito ating pagkain kaisipan para sumagang tumula sa Kawikaan, Kabanata 4, Talata 2. Pagkat tiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya't aking mga katuwiran, huwag mong isantabi. And mula po sa Kagawaran ng Agrikultura, inyo pong napakinggang muli ang edisyong ito ng MNP dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan na mahimpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi po sa KBP o kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Thank you so much po sa aming mga kasamahan po sa DZAS na siyang aming pamilya para itaguyod na maihatid sa inyo ang MNP every Saturday. Thank you so much. And of course, sa inyo pa mga listeners, sa mga bago at sa mga Suki, thank you so much po, no? As we end this episode once again, thank you sa pagsama until this part of our program. Next week ulit, next Saturday ulit, 5 to 6 in the morning. And of course, kasama po ang lahat ng aming katuwang sa programang ito. Kabilang po syempre ang napakasipag na si Ka John Enriquez, Marie Vergara, na recently nga po nag-birthday, nang batiin niyo po siya, huwag niyo po kalimutan, at si Binibining Ira Cruz, katuwang po, at nasa likod po namin ang aming mga hepe, mga namumuno po sa Kagawaran ng Agrikultura. Ako po sa LR Siaga, ingat po tayong lahat hanggang sa muli at enjoy the rest of the weekend! Ng palay, dugot pawis katumbas ng pag-ani. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.